Lagyan lang po natin ng konti. Yung ating pellet medyo maberde-berde, napakalaki ng maititipid natin. Sa halip na bibili tayo ng commercial na feeds. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo yung mga ingredients ng ating pellet na isinasalang natin dun sa ating pelletizer machine. Unang-una po makikita natin, meron tayong darak dito. Ayan, darak yan. Meron din po tayong binled. Meron din po tayo ditong corn grits, sapal ng nyog, malunggay. Yan, napaka-importante niyan para sa sustansya at vitamina. Ito po, meron din tayo ditong dahon ng mulberry. Naglagay din po tayo dito ng tinunaw na asin. Ihalo na po natin. At meron din po tayo ditong molasses. Lagyan lang po natin ng konti. Pwede na po natin yan paghalu-haluin. Ito po yung halo natin na to, para po ito sa mga bibe at para sa manok. Yan, paghalu-haluin lang natin. Yung pagkakatimpla po natin dito, sakto po ito, kumbaga, balanse. Yung sustansya niya na makukuha para sa ating mga alagang manok, lalo-lalo na kung meron kayong mga bibe o manok na patabain, yan, sakto-sakto po yung timpla na to. Yung eksakto pong proportion ng pagkakahalo natin, kasama po yan doon sa manual na ibinibigay natin kapag nag-avail po tayo ng ating pelletizer machine. Meron po tayong iba't ibang sukat o capacity ng ating pelletizer machine. Meron po tayo na 25,000, meron na siyang kasamang motor. Meron din po tayong 36,000, meron na po siyang 3 horsepower na electric motor. Meron din po tayo kung malakas na po yung production ninyo, kung meron kayong mga 100 baboy o mga 1,000 manok, meron po tayong pelletizer na 54,000, 7 horsepower diesel engine na po yan. Yan po, haluin lang po natin ng maayos. Ganda niya, no? Meron niyang malunggay, meron niyang sapal ng nyog. Kaya ang laki ng matitipid nyo kasi yung sapal ng nyog, basura lang po yan sa mga palengke natin. Yung malunggay naman, eto, nakita nyo, no? Tanim lang natin yan dito, yung ating mulberry. Yung malunggay naman, kinuha ko lang din dyan sa paligid natin. Kaya malaki yung matitipid natin dun sa paggawa ng ating mga pellets o ng ating mga feeds. Yung mais naman po, kanina nagpakuha tayo ng mga mais natin, tas giniling po natin dun sa ating hammer mill o dun sa ating corn mill at pulverizer. Yan po, makikita natin, sakto na po yung pagkakahalo niyan. Ang bango. Yan po ang palatandaan ng masustansyang feeds. Kapag po inamoy ninyo, mabango. Ibig sabihin po, magugustuhan din yan ng ating mga alagang hayop. Sige po, isa lang na po natin. Samahan nyo ako dun. Isasalang natin dun sa mga pelletizer. Meron po tayong 4 na pelletizer ngayon. Tetestingin din po natin bago po natin ilabas dun sa mga pa-order natin sa Shopee. Sige po, tara po, samahan nyo ako. Bali, ito na po yung ating hinalong materialis kanina. Yan, makikita ninyo, may malunggay, may dahon ng mulberry, may sapal ng nyog, may darak, at may mais. Paanda rin po natin ito, yung order ni Sir Faisal ng South Cotabato. Sir, ito po, testingin natin. Paanda rin nyo lang po yan. Lagyan natin ng materialis. Buhos nyo lang po yan. Yan, magpepelit na po yan. Yan. Pakita naman po natin yung order po ni Sir Marlon ng Davao. Dadalhin pa po natin ito ng Davao. Sige po, paanda rin din po natin. Saksak nyo lang po yan, napakadaling gamitin. Pakita naman po natin yung kay Sir Marlon. Ito po, saksak nyo lang din po. Plug po natin dyan. Tapos yung switch po natin. Buhos nyo lang po yung ating materials. Ganun lang din po yan, sir. Makita nyo. Nagpepelit na po yan. Pakita po natin ng close up. Yan, makita nyo, sir. Yung ating pellet medyo maberde-berde dahil meron po siyang kasamang malunggay at dahon ng mulberry. Yan po. Sunod po, order po ni Sir Edito ng Zamboanga. Pakita po natin, sir. Ito po. Lipat po natin yung ating saksakan. Yun. Paanda rin lang po natin yan. Lagyan din po natin ng materyales. Buhos nyo lang po. Yun, ganun lang kadaling gamitin. Pare-parehas po yan ang output. Makita ninyo, ayun o. Napakalaki ng maititipid natin. Sa halip na bibili tayo ng commercial na feeds, na commercial na patuka, yung mga materyales katulad ng sapal ng niyog, malunggay, makukuha lang natin yan ang napakamura. Lalo na po yung mga malunggay, mulberry, libre nga lang kasi kukunin lang natin yan sa ating mga bakuran. Yung mga, ganito naman po, yung mga sapal ng niyog, pwede po natin yung mabili o mahingi doon sa mga palengke dahil basura na lang po yan. Last naman po, yung order po
ni Sir Edwin ng Davao din. Yan, puro Mindanao tayo ngayon, no? Sa mga nagtatanong po, hindi po kami sa Mindanao. Dito po tayo sa Nueva Ecija, Luzon po. Pero nakakarating sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang ating mga makinarya. Paanda rin po natin yung kay Sir Edwin ng Davao. Lagyan lang din po natin ng materials yan. Buhos nyo lang po. Yan, dire-diretso na yung ating pellets. Napakaganda, napakabilis. Yung mga order po natin, na mga sumunod pong umorder sa atin, ide-demo po natin yan ulit bukas. Meron po tayong 4 na unit na ilalabas ulit bukas. Para naman po sa mga customer natin dyan sa Visayas at Mindanao. Inuna lang po natin yung ating mga kababayan dito sa Mindanao dahil medyo malayo pa po yung pagdadalhan ng kanilang mga makinarya. Kaya po sa mga interesado pong umorder, pwede po kayo mag-message sa ating official Facebook page sa RM Metalworks. Meron din po tayong YouTube channel, RM Metalworks din po. RM Metalworks din po, pwede po ninyo yung hanapin. Ngayon po, meron din po tayong TikTok. Yan, pwede nyo po kami panoorin sa TikTok. Diyan nagpo-post tayo ng mga behind the scene, yung mga ano tawag dito, kung paano natin tinetesting yung mga makinarya natin. Yan po. Ito po sir, pakita natin yung output ng kay Sir Edwin. Ay, naubos na pala yung ano. Buhusan pa po natin para matesting pa natin ng maganda. Yun. Pakita po natin yung kay Sir Edwin. Sir Edwin, ayan po, makita nyo kulay berde yung ating pellet dahil meron niyang katas nung malunggay. Yan. Napakadaling gamitin. Kaya po napanood ninyo kanina, no? Napakadali lang gawin ng ating mixture. Sundan nyo lang po yan, yung manual po, yung tamang pagtitimpla, yung proportion ng bawat timpla, kung ilang percent yung sapal ng nyog, ilang percent yung mais, yung binled, o yung mga dahon. Nakalagay po yan dun sa ating manual. Kaya po dun kala Sir Faisal, kay Sir Marjon, kay Sir Edito, at kay Sir Edwin. Sir, ilalagay ko dito yung manual ninyo. Basahin nyo na lang po. Nandun na kung paano yung pagtitimpla ng ating mga pellets. Kaya po, muli po, kung meron po kayong mga katanungan, mag-message lang po kayo sa ating official Facebook page sa RM Metalworks. Okay po sir, nakita po natin, all goods yung ating mga unit. Gumagana po lahat, maganda yung performance. Ipapapackage na po natin to para po maipaship na natin sa iba't ibang dako ng Mindanao. Bukas po, abangan po ninyo yung ating vlog naman para sa mga customer natin sa Luzon at Visayas. Maraming salamat po.